dahil hindi pa naman karamihan sa atin nag-start ng cell group, sabi ko baka medyo wala pa sa tamang oras na ito na yung lesson kagad na ituro ko ngayon. Kaya medyo mag-shift ako sa isang lesson kung talagang how to start. No? At siguro bilang mga nasa United Methodist Church, ang madalas na tinatanong sa amin sa downloading kung nasa Baguio Episcopal area kami, sabi niya, Pastor, medyo foreign sa atin yung mga cell group, sabi gano'n. Pero meron din ibang pastor ang sabi, hindi foreign sa atin yan, sa atin nga nanggaling yan kay John Wesley. Ngayon, to settle yung mga ganong issues, dahil tinatanong nila ako as BS, ano ho bang sinasabi sa ating Book of Discipline? So, nag-start ako sa kanila ipakita ko anong sinasabi sa ating Book of Discipline regarding cell group. At meron ho. Bagamat yung salitang cell group ay hindi nakalagay. Ang nakalagay po ay small group, no? Okay, so gusto ko pakita sa inyo yung ano muna, Pastor, yung sa JPEG. Yung sa paragraph 255. Okay, sige, tingnan mo natin itong paragraph 255. Kaya mga elder natin, isulat nyo ito, nasa Book of Discipline natin. Paragraph 255, mag-start po tayo. Ano ang nakalagay sa paragraph 255? Ang nakalagay po dito, under to ng specialized ministries. Okay? Yan. Medyo pwede sigurong lakihan yan nalalakihan yan Meron pang palaki dyan. Ayan. Sige, pataas. Yan. Sa 255. Sobrang laki. Ayan, 255. 254 yan 254 to? Taas pa. Pero yung 254, sige, baksahin na rin natin yung 254. Nakalagay kasi dyan, other ministry group coordinators. In order to fulfill the mission of the local church, the church conference may elect annually a coordinator or ministry group chairperson for any or all of these areas. Ano yun? Christian unity, religious concern, church and society, community volunteers, education, evangelism, higher education, and campus ministry, missions, prayer advocacy, religion and race status, enrollment in earth advocacy, stewardship, worship, advocacy for person with special needs, church, media resources. So, malahat yun. Ibig sabihin, ang punto lang po niya sa 254, ang church conference pwedeng mag-elect ng mga coordinator sa special ministry. Kung ano man yung special ministry yun, may kinalaman ho doon sa mga bagay na binanggit. Pero dito particularly sa education, sa evangelism, tsaka mission. Yung area na yun ang gusto kong bigyan ng punto. Sige, pagdating ko sa 255, tinanong niya yan. Sige, laki natin ng konti, Pastor. Church School Superintendent and Small Group Coordinator. The Church Conference may elect a superintendent of church school. Ang nasa isip natin dito, superintendent of Sunday school. Kasi nakalagay dyan, or Sunday school. So, pag sa Book of Discipline daw ay very specific, ang ibig sabihin nun, may magkaibang kahulugan yon. Una, pwede tayo mag-elect ng Sunday school superintendent. At ang sinusupervise niya, Sunday school. Yung nangyayari pag linggo. Pero ang sinabi rin dito, a superintendent of church school. Ang nasa isip naman natin dyan, superintendent ba yan ng kindergarten school? Hindi ho. Hindi kindergarten school o may school yung church. Magkakaroon ng superintendent, hindi. Yung mismong church may school. School saan yan? Pwedeng school of mission, school of evangelism. Na merong particular na school na i-specialize ng church. Sa G12, meron tayong school. Anong school natin sa G12? School of Leaders. School of Leaders. So, pwede tayo pala mag-elect ng superintendent dun sa School of Leaders. May conflict ba sa G12 o wala? Wala. Ha? Sino sabi meron? Sige. Sige, tutuloy lang natin. Meron yan kapag, ang nakita natin, kasi pwedeng dalawa yan Meron tayong Sunday School Superintendent na namamahala siya doon sa ginagawa sa Sunday School. Yung madalas ginagawa natin, CE Director. Pero kung meron na tayong specialized ministry, which is G12,
at magtatayo na tayo ng ating SOL, pwede tayo merong School of Leaders na director mismo, na siya ang superintendent doon. Na ang focus lang niya sa G12 ministry kasi specialized. No? Kasi nung pinag-usapan namin nila Bishop ito, sabi nila Bishop, wala naman tayong problema doon sa specialized ministry kasi eto magpo-focus to siya doon sa ministry yung ginagawa regular na church. Pero ito dahil special, may mga special people din na nag-handle lang nun. Na magne-network siya dito sa ibang mga ministry natin, hindi siya magiging conflict. Kaya ang sabi nila, complementary. No, kaya nung ito ay isineshare ko doon sa ibang DS at sinare ko doon sa ibang nag-G12 at sinare ko rin kay Bishop, sabi niya, okay naman yan, i-ano lang natin maigi para mas lumiwanag pa. Kaya itong draft na ginawa ko, at least nakita ko na hindi siya nagko-conflict doon sa system natin. Okay, so meron tayong church school superintendent or director, gusto natin tawagin. Okay. Ang sabi pa ho dito, okay. Sabi dito, who shall be responsible for helping to organize and supervise the total program for nurturing faith, building Christian community, and equipping people of all ages for ministry in daily life through small groups in the church. So lumalabas, dalawa ho yung small group. Pag nag-Sunday school tayo, may mga small group po yun kasi ginagawa natin age level. Kalalakihan, kababaihan, ganun eh. Pagdating naman sa cell group, ganun din, may mga homogeneous din. Mga kalalakihan, kababaihan, kabataan. No? Kaya meron tayong, nakikita natin yung ministry na ito, pero at the same time, meron din tayong ministry dito sa special ministry. So, titignan natin yan. Kaya nga may mga churches, kung hindi nila nagagawa yung Sunday school, pwede itong school na ito, pwede yun na ang mag-ooperate din sa kanila. At hindi rin ibig sabihin, sumusuway tayo dun sa disiplina ng ating iglesia. Okay. 256. Program ministries. The ministry of the local church are offered so that people encounter God's redeeming love for the world and respond by participating in God's action in the world. To achieve this ministry, people need to be involved in a variety of small group settings. So inaalaw tayo na talaga magkaroon ng mga small group. Ini-encourage, no? Some will be formed, tingnan niya may gito, some will be formed by the church council, others will emerge with the approval of this body. Another type is historical, expressing itself in organizational structure, so on and so forth. Okay. Ngayon, pagpunta tayo sa point 1. Ayan, the church school and small group ministries. In each local church, there shall be a variety of small group ministries, including the church school, for supporting the formation of Christian disciples, focus on transformation of the world. Kung napag-aralan na ho natin yung vision, mission ng G12, meron kumokontra ho ba siya? No? These small groups may concentrate on teaching and learning, fellowship, support, community ministries, and accountability. Yun ho ang ginagawa sa PEPSOL at saka sa cell meeting. No, doon ho sa PEPSOL natin, teaching and learning yon. Doon sa mga cell group, fellowship, support, community ministries, and accountability. Kasi yun na yun. Members of small groups will build their knowledge of the Bible, the Christian faith, the United Methodist Church, and the societal context in which the church finds itself. Now, in addition, small groups, including the church school, shall provide people with opportunities for practicing skills for faithful discipleship. Lahat ho ng content ng ating SOL, pag pinag-aralan ho natin yung mga lesson, talagang bibigyan tayo ng teaching at saka i-develop yung skill. Halimbawa, sa prayer, sa one-verse evangelism. Ganun lang ang ano doon kaya nakapaloob ho dito yon. And then, including but not limited to worship, faith sharing, the creation of new faith communities, yung creation of new faith communities siya pag nadadagdagan na yung cell. Spiritual discernment, Bible study sa SOL, theological reflection, prayer, community building, service with the poor and marginalized, and advocacy of peace and justice, so on and so forth. Okay. Tinanong ninyo, yung definition doon sa church school, letter A, in each local church, there shall be a church school for the purpose of accomplishing the church educational ministry.
Pag sinabing educational ministry, malawak po ang ibig sabihin nun. Hindi lang isa lang po ang Sunday school sa educational ministry ng church. Hindi ibig sabihin meron kayong Sunday school, yun na ang educational ministry. Isa lang po yun. At pwede kayong, kung meron kayong mga special na nakita nyo, ito ang need ng church. No? Dito, lalago tayo, yung discipleship natin, yung leadership natin, yung evangelism, natin, dito natin lalago. So maglagay tayo ng mga school doon, pwede po yun. Meron mga isang nabisitang church sa Amerika na meron silang tawag, nakalimutan ko yung particular na tawag. Pero nung tinanong ko, para saan yung school na yan? Sabi, hindi ho lahat kasi dito pwedeng umattend. Kasi nung time na papasok na ako doon, sabi sa akin, ay pastor, dito po tayo. Sabi ko, dito ho yung talagang Sunday school. Sabi ko, ano yon? Special ministry ho ng school ho ng church, pero special ho yan para doon sa mga magmi-mission. Kasi ang focus lang ho niya about mission. So, ibang level po yan. So, sabi ko, ganun pala pwede. So, ibig sabihin, meron silang special ministry. Kaya bahagi lang yun ng kanilang kabuuan ng kanilang educational ministry ng church. Kaya kung i-adapt natin ng G12, yung SOL, pwede siyang pumasok sa special ministry. At meron tayong director o superintendent na nagsusupervise dun sa school. No, yun po, pag nade-develop na natin yung G12. Kasi sa umpisa, ang mag-head niyan, ang pastor Ang pastor muna. O kaya magte-train siya. Para dumating yung time, hindi na yung pastor ang nag-head. Kaya yun po. The church school is challenged to create communities in which people of all ages experience God's active presence in their lives. Foster healthy, non-violent relationship within the congregation and community. Testify to the reconciling love of God through Christ. And live out their faith in the world as witnesses to coming reign of God. Okay. Tingnan niya, letter B, accountable discipleship. Historically, class leaders provided lay pastoral leadership, and classes and class meetings were the basic structural means of Christian spiritual formation in the early Methodist societies. Class leaders may be commissioned and classes may be organized with the local congregation for the purpose of forming persons as faithful disciples of Jesus. Kung titingnan ho natin, yung society, yan po yung local church. Yung mga classes, yan po yung small group. At meron pang mas maliit na group doon sa society, band. Yung band po, special group yan, kung saan, kunyari, meron kang tinutulungan ng isang tao na mukhang hindi pa siya makaka-cope up doon sa class meeting kasi meron pa siya mga personal issues. Kunyari, halimbawa, drug dependent siya. Kahit umattend siya doon sa class meeting, medyo mahihirapan siya kasi meron pa siya mga issues na dapat niyang ma-resolve. Ang band ang tutulong sa kanya para ma-resolve niya muna yung kanyang problema, yung mga temptation, ma-overcome niya, no? At mapagtagumpayan niya yung kanyang bisyo. And then pag ready na siya, isasama na siya sa class. No, yun ang mas maganda rin kay John Wesley. Meron siyang tinatawag na band, class, tsaka palang society. Kaya ang society, meeting na yan ng mga classes. Gano'n na yan Magkakasama na yung class doon sa society, kaya nag-iisang society na po yan. Kaya sa panahon natin, yun na po ang local church. No, kung gusto natin makita yung So, yan po. Kaya ako po ito pinasend sa inyo mga kapatid, kasi sabi rin dito, ito yung accountability group, no? Ang sabi rito, for purpose of forming persons as faithful disciples of Jesus Christ through mutual accountability and support for witnessing to Him in the world and for following His teachings through act of compassion, justice, worship, devotion under the guidance of the Holy Spirit. Okay. So ito yung bahagi dito sa ating disiplina na may provision para mai-adapt ho natin yung gantong system. Actually, hindi siya sumisira sa sistema natin kasi may provision sa ating system to accommodate yung gantong mga special ministry. No? Ngayon sa transition bukas ko i-discussion. Paano tayo magkakaroon ng transition at paano ito anong gagawin ng church council kapag meron tayong gantong ngayon. Kaya sa church conference ko, ibibigay ko sa mga churches yung model ng structure kung saan yung special ministry, meron akong structure akong ginawa doon. Lalagyan na lang ng tao, magkakaroon na lang tayo ng seminar, and then after that, patatakbuhin na natin yung G12.
So, yun ho, yung proposal ko pong yun, meron po akong sinubmit na rin kay Bishop. No? Kaya, ito pong mga ito, pinag-aaralan ho ngayon kasi ho, meron tayong plano na gumawa ng National G12, National UMC G12 Network. Na ang mga magpapatakbo ay talagang tayo mga Metodista. No? So, meron po ganong conversation na nangyayari ngayon. So, kaya may mga proposal kaming binibigay. Kaya ito yung ilang mga paper na at yun yung nang didiscuss ko sa inyo ngayon, yung bahagi ng aking ginawa. Okay, so yun po ay backgrounder lang. Okay, sige po. Regarding cell group, no, o small group ministry natin, kung gagamitin ho natin itong G12 Ladder of Success, gumawa po ako ng, kunyari, ikaw ay cell leader. Medyo generic na kung gagamitin ko kasi supposedly sa pagsisimula, ang cell leader is the senior pastor o the administrative pastor of the church. Pero dito, generic na kasi hindi lang, darating ang time, hindi lang yung pastor, nagkakaroon na rin siya ng mga cell leader doon sa church. Kaya ano po yun? Doon sa winning stage, ano ang responsibility ng cell leader? Ito ho, basic ko ito. Equip cell members to one verse evangelism. Kaya ibig sabihin yung cell leader dapat, alam niya yung isa sa mga pattern. Ngayon, nung nagkakaroon ho kami ng seminar, may mga nagtanong, paano kung alam niya ang pattern, hindi one verse evangelism? Alam niya yung core spiritual laws. Alam niya yung approach ng mga navigator, yung sa, basta iba't ibang mga klase ng Sabi namin, wala namang problema kung maituturo. Pero dahil nga meron tayong one pattern lang, ang ating pong ini-encourage ay lahat matutunan yung one verse evangelism. Kasi siguro kanina nakita niyo kung paano yung presentation. No, kasi wala ako dito, umalis ako eh. Mahirap po ba yung presentation sa one verse? O madali? Madali. Doable. No? Kasi interactive siya. Nagtatanong ka lang. Parang ganon. So, yung cell leader, kinakailangan, equip siya, at the same time, na-apply na niya yun, nagagawa niya. No, siya yung nakakapag, para maituro niya. Kaya yun po, no? Equip cell members to one verse evangelism. Train and motivate the cell group to pray for 3 persons in 1 month. Naituro na ba natin, Pastor, yung prayer for 3? Mamaya. O yung prayer of 3? Last topic. Last topic, no? Okay, sige. Anyway, may tuturo naman yung details niya mamaya. Alam niyo, ito ho yung isa sa pinakamahalaga. Ito yung dalawang mahalaga sa winning stage. Na ang cell leader mismo, na i-apply niya, nagagawa niya para maituro niya. Kasi hindi mo magagawa na mag-motivate at mag-encourage ng iyong mga nasa cell group kapag ikaw mismo hindi mo pa ito nararanasan. Ano pong ibig sabihin yung prayer of 3? Meron pong i-encourage mo yung mga nasa cell group mo na manalangin sila ng 3 tao. No? Hingin nila sa Panginoon, sino ba yung 3 taong pwede kong ipanalangin para talagang maligtas sila, makakilala sa inyo. So ilalagay na doon. Bawat isang miyembro ngayon, meron ng 3 nasa puso. Ang gagawin mo lang, imomobilize mo yung 3 member mo na nasa cell group mo, na kayong 3, ang gagawin nyo, ipapanalangin nyo yung tigta-3 ninyo. For 1 month, ipagpipray. Ngayon yung details ng kung paano gagawin yun, share ni Pastor Per. Meron mo tayong guide para maliwanag natin gagawin yun. Na-share ko sa inyo kanina yung tungkol dun sa consolidation, yung merong tinatawag na phone visit, tapos home visit. Yung sa home visit pa na gagawin. Dito po sa prayer of 3, meron ding mga ginagawa. Kaya kinakailangan nakita natin yun. At pag nagagawa mo na yung sistemang yun, nagiging bahagi na ng iyong ng habit mo, hindi na nagiging mahirap po yun. Kaya yun po. So, hanggang nakikita ho ninyo yung effect ng meron kayong pinagpe-pray na. Kasi ang Espiritu na ng Diyos ang kikilos doon eh. Meron ng instance na sinishare ni Pastor Ver, 1 linggo pa lang niya pinagpe-pray, hindi niya alam kung saan niya matatagpuan, biglang nag-text sa kanya at nagpakilala, Pastor, ito si ganito. Pinagpe-pray pa lang niya, hindi niya alam kung saan matatagpuan, siya na mismo ang nagbigay ng cellphone number.
Ganun ho yung effect, no? Dahil siguro ang Diyos, pag nakikita ang burden natin ay makatulong sa isang taong makakilala sa Kanya, at ikaw ay handa magpagamit, kumikilos ang Diyos para mangyari yung iyong ipinagpe-pray. Yun po yung mga ano. Kaya dito, kaya ko sila inihahanda sa one verse evangelism kasi mag-evangelize sila nung pinagpe-pray nila. Kaya 1 month po yung binibigay dito. Pero minsan, kung mabilis ang pagkilos ng Diyos, wala pang 1 month, nandiyan na opportunity, huwag mo na intayin yung 1 month. Kung nandiyan na, alam mo na ngayong one verse evangelism at tingin mo hilog na, ipitasin mo na. Ganun lang ho. And then, habang ginagawa po yung event na yan, kunyari, meron na tayong 4 na cell group sa church natin. Kunyari, ako yung pastor. Yung sa 12 ko na disciple ko, meron doon 3, meron na siyang cell group. Kaya yung cell group niya, tsaka yung cell group ko, nagsisimula na kayo ng prayer for 3, nagpe-prayer for 3 na rin ito, nagpe-prayer for 3 yan. Ako rin, nagpe-prayer for 3 na rin. Yung iba ko pa mga disciple na hindi pa nakakabukas ng cell group niya, nagpe-prayer for 3 na rin. Habang ginagawa yung 1 month na yon, pinag-uusapan na rin namin kung ano ang gagawin nating event. Magkakaroon ba tayo ng mass evangelism? O magkakaroon ba tayo ng anong klaseng pangit naman sabing gimmick Anong planong gagawin natin para dumating yung pagkatapos ng 1 month, lahat ng na-invite natin, pagsasama-samahin na natin, and then magkakaroon tayo ng isang event, meron tayong evangelist. At doon, pwede mag-evangelize. And then after that, yung 1 verse evangelism. And then pagkatapos doon, tumanggap na. So, ganun po. Kaya ang ating pong target dito, mga bago talaga, yung wala pa sa Panginoon. Ibang usapan ko yun naman yung nasa church na. Medyo hindi ko muna tatalakayin niya para hindi tayo magkagulo. So yun po yung ginagawa ng cell group as a leader sa winning stage. Ano naman ang ginagawa niya doon sa consolidation? Pakanan yan. Ito. Ang cell leader, nag-start na siya, kunyari, na-born again na, nakakilala na sa Panginoon. Doon sa event na ginawa ninyo, tumanggap na itong tao. Ang una mong gagawin, i-refer mo itong born again, yung believer, na hindi lang visitor. Yung visitor, pwede din visitor. Ibang naman yun. To the consolidation director. Kasi meron dapat na mamahala sa consolidation. Kasi sa ladder of success, after daw ma-win, kasunod ka agad dapat consolidation. Huwag yung pagtatagalin. Kaya pag sinasabi nga yan, ano ba ang ladder of success? Ganito daw ang pagbigkas natin. Win, consolidate, disciple, send. Huwag yung sabihin, win, consolidate, disciple, send. Minsan kung paano kasi natin sinasabi, ganun din natin ginagawa. Kaya dapat daw, win, consolidate, disciple, send. Para mapunta sa isip na after ma-win ito, kailangan ma-consolidate. Tayong mga iglesia, magaling tayo minsan sa panghihikayat. Pag nahikayat natin, ang problema yung follow-up kagad. Kaya minsan, nakakawala. So, yun po. So, ang cell leader, dapat very keen. Kapag alam niya na mayroon ng tumanggap, huwag niyang pababayaan na ito ay walang magpa-follow up. At kinakailangan kagad ma-follow up kagad yun. No? So, kung meron consolidation director na yung church, ibigay sa kanya, anong gagawin? Facilitate weekly cell meeting, no? Ipapasok na yun doon sa kanyang cell group. Kung yung pastor ay may cell group, yung nanampalat yung bagong born again, at tingin niya kaya nung cell group na itong alagaan, doon niya talaga ibibigay. Ngayon, kung wala pa, siyempre sa kanya muna yon. Okay. So, facilitate weekly cell meeting, conduct pre-encounter lessons to new cell member, and send new member to 3-day encounter retreat. And conduct post-encounter lessons. Kaya ikaw ang nakakaalam, yung pinakita sa inyo kanina ni Pastor, merong track, no? Nakita niyo yung track kanina? Mula yung sa PEP, and then tapos yung SOL na. Yung sinusundan ko yan ng cell leader. At nalalaman niya kung nasan track na yung kanyang tao. So, yan, binabantayan ko yan. And then motivate cell members to daily devotion and check journals every meeting. Encourage and monitor the reading of the New Testament. Doon po sa consolidation stage, ewan ko kung nabanggit na ho,
Isa ho sa mga requirement bago papasukin ng SOL1, nabasa na ng new believer yung New Testament. Yun, mahalaga po yun. Kaya nga, meron pang mga ilang weeks after ng encounter at nag-post-encounter na, after ng post-encounter, kasama doon i-encourage mo na yung bagong tanggap o bagong member sa cell group na, o sige, simulan mo nang basahin yung New Testament. Kasi after na matapos mo yung New Testament reading, papadala na kita sa SOL1. No, alam mo niyo, maganda yun. Hindi natin sasabihin sa kanyang, pag-aralan mo ang New Testament. Hindi ho. Reading. Malaki ho ang difference ng reading sa study yung New Testament. Hindi mo pinapaaral sa kanya. Pinababasa mo lang. At sa pinababasa, dalawang bagay ang nangyayari. Yung iba naiintindihan niya, yung iba hindi niya maiintindihan. Yung naiintindihan niya, salamat. Yung hindi niya maintindihan, walang problema. Importante, nabasa mo. Later on, yung mga hindi mo naiintindihan, mapag-aaralan mo naman yan. Pag nandun ka na sa stage ng pag-aaral, at doon ka na pwede magtanong. During cell meeting, dahil nagbabasa na siya, pwede itanong sa cell leader. Kaya ang cell leader, dahil nabasa mo na rin yung New Testament, mai-share mo na yung mga bagay na hindi niya naiintindihan. Kasi tinanong nyo, ito ang difference na nagsa-Sunday school tsaka nagba-Bible study sa cell meeting pag nagbabasa na ng Bible yung cell member. Bakit daw sa mga Bible study, madalas parang hindi interesado yung mga uma-attend? Okay, kahit minsan sa Sunday school. Minsan nga sa Sunday school, di ba? O ang lesson natin next week, ito, basahin nyo. Pero ano po sa karanasan ng mga Sunday school teacher? Pagdating na next week, tinanong, nabasa po ba ninyo? Ano ang katotohanan? O, minsan isang chapter lang, hindi pa nabasa eh. Kaya ang nakakatakot doon, kung yung pagbabasa lang na isang chapter hindi nabasa, how much more yung daily devotion? At tinan nyo, kaya mahina tayo eh. No, kaya talagang, pero yung nagbasa, alam na alam mo. Kasi pag nagtuturo na yung Sunday school teacher, alam mo yung nabasa, ito po, pastor, hindi ko maintindihan. Ano ba ibig sabihin niya? Nagtatanong na kagad. Interesado. Bakit? Kasi meron siya nabasa eh. O kaya yung nabasa niya, naintindihan niya, alam niya, pastor, ito yung nabasa ko, kaya pala, ganito pala yan. Ito pala yung ibig sabihin niyan. Nagsishare na kagad siya. No? Kaya ang cell leader, mahalaga, talagang motivator tayo, tsaka nag-encourage, lalo na dito sa part ng consolidation, yung reading of the New Testament. Kaya siguro merong magtatanong, DS, baka naman hindi na natin mapadala sa SOL1 yan. Isang taon na hindi pa binabasa yung New Testament. Ibig sabihin, hindi mo na monitor at hindi natutulungan ng cell leader. Ang cell leader po, parang sa part ng consolidation, makulit. Kamusta na kapatid? Nabasa mo na ba? Okay, ina-assignan mo talaga. O itong week na to, basahin mo Matthew. Ayun, di Matthew babasahin niya. Tapos pina-follow up mo. O, ganun po ang ano natin dito. Kaya exciting ho ito. Ang problema nito, hindi kayo nagsasabay-sabay. Lahat ng mga cell member mo, hindi sabay-sabayan. Kaya para kang tatay o nanay, meron dyan mabilis, meron dyan mabagal. Meron dyan isang instruction mo lang, susunod na. Meron naman, ibibigay mo na ng instruction, kinakailangan mo pang i-follow up. O hanggang talaga mismo, tayong dalawa na nga magbasa, talagang isusubo mo na. O iba-iba ho ang karakter ng mga member sa cell. Okay, so yun po ang gawain ng cell leader sa consolidation area. And then, sa discipleship, lead and facilitate weekly cell meetings and mentoring. Nakasama ho yun. Send cell member to encounter SOL1, 2, and 3. So, yun ho. Di-discuss naman natin bukas yung details nun, no? Makita mo sa SOL. So, hindi ko na ho di-discuss para alam naman ho natin na meron pong mga sa bagay, dun ho sa 12 key events, nakalagay ho dito kung ano-ano yung ano niyan. Okay, yung sa SOL1 po, ang mga meron pong 10 lessons on Bible foundation, kaya dun nangyayari Bible study. And 10 lessons, o 10 seminars on family. No, yun po. Tapos sa SOL1 po, ang requirement na reading sa Bible, 1/3 ng Biblia. 1/3 ng Bible. Hahatiin nyo yung Biblia,
sa tatlong bahagi. Kaya yung SOL1 dapat, bago siya gumraduate doon, yung 1/3 ng Bible nabasa na rin niya. Ini-encourage din yun. Bukod ng teacher sa SOL, ini-encourage din ng cell, Ewan ko kung na-discuss na natin, Pastor, yung tungkol sa home system. Hindi pa masyado. Bigyan ko po tayo ng background. Meron po kasi tatlong major systems sa G12. Yung tinatawag nating maternity system, yun po yung sa winning station, maternity. Saan po ba natin ginagamit yung salita maternity? Sa babae, panganganak. Madalas nangyayari yung panganganak saan? Maternity clinic o kaya sa ospital. Diba? Ngayon, yun yung isang system, bago ko paliwanag. So yun muna. Meron din tinatawag na home system. O lahat tayo may bahay, di ba? Pag wala kayong bahay, nangungupahan kayo. Di bahay pa rin kayo. Unless sa karsada na nakatira. Pero bahay, alam natin yun. At anong nasa bahay? Ang nasa bahay, pamilya. Sino naman yung pangatlong system? School system. Okay, ito yung tatlong system, major system sa G12. Doon sa winning, ito yung meron kayong event, dito nyo ginawa yung prayer of 3, dito nyo rin ginawa yung one verse evangelism. Dahil ano mangyayari? Kapag na-evangelize, na-born again, ipinanganak. So tulad sa ospital, sa maternity, meron mang ipinanganak. Anong gagawin niyo sa ipinanganak? Ititira niyo ba yung ipinanganak sa ospital sa buong buhay niya? Anong gagawin ng anak? Iuwi niya sa bahay niya. Alam nga, pagkatapos manganak, pero nakakaya masabihin, minsan ganun tayo meron ng anak. Nung ipinanganak natin, iniwan na natin sa ospital. Pero ang normal, dapat yung ipinanganak mo, iuwi mo sa bahay. Anong gagawin sa bahay? Aalagaan. Kaya po yung home system, ito po yung cell group. Ito na yung cell group. Dito mo aalagaan. Hindi tuturuan yan doon sa clinic para maglakad. Saan tuturuan maglakad yan? Sa bahay. Actually, hindi mo tinuturo yung paglalakad. Basta maglalakad na lang yan. Basta inaalagaan mo at malakas at walang sakit, maglalakad yan. Hindi mo natuturuan niyang dumapa. Hindi mo yan tuturuan gumapang. Ano yun instinct niya yun kasama yan sa kanyang paglago. Yun po yung manifestation na siya ay normal. Yung development na yun ang mga sign na normal. Hindi mo rin yan, actually, tinuturo ba natin yung pagsasalita? Hindi natin tinuturo Kinakausap mo lang siya. Dahil kinakausap mo, kahit hindi sumasagot, darating yung time, magugulat ka na lang, sumagot na. Okay, tawagin mo si daddy, mamaya, nagsasabi na ng daddy. Di ba? Minsan nga, meron akong alam na 1 taon kalahati pa lang O sige, gawin mo na gagawin mo sa ninong. Anong gagawin sa ninong? Pera. Sabi ng bata. Sabi ko, kita mo, tinuruan. Bata pa, pera na. No? Ibig sabihin, nakukuha yung development na yun sa loob ng bahay. Kaya meron tayong, parang sa cell group, doon mo inaalagaan hanggang ma-develop yung kanyang character, yung kanyang doon mo sinasaway, pinapagalitan ng magulang. Pero darating yung panahon, yung bata pag lumalaki na, minsan doon natin tinuturoan ng bumilang, 1 to 10, ABC, ganun Pero pagdating na sa pagbabasa, kinakailangan natin ng tulong. Ano ang tulong na kailangan natin? Kailangan na natin ipasok yung anak natin sa school. Kaya meron tinatawag na school system. At yan po ang tinatawag nating SOL. May curriculum na doon. Hindi na kinakailangan yung sa cell leader ang gagawa ng curriculum. Ano ba ituturo ko sa anak para matuto magbasa? Hindi na, kasi meron ng eskwelahan. Ang gagawin mo lang, papupuntahin mo na sa eskwelahan. Kaya pag gagaling sa eskwelahan, saan pupunta yung bata pag-uwi? Babalik ulit sa bahay. Anong gagawin ng magulang? Anong assignment nyo? Tinutulungan ngayon ng magulang sa assignment. Parang sa SOL din yan. Yung cell member mo, sinugo mo na sa SOL 1. May assignment doon. Sabi ng teacher sa SOL, may PTA yan Parents Teachers Association Yung cell leader at saka yung teacher sa SOL, nag-uusap yan. Hoy,
yung alaga mo, may assignment kami, hindi ginawa. Ang gagawin naman ng cell leader, anak, ano ba nangyari? Bakit hindi mo ginawa assignment? Ano bang kulang? Ano bang kailangan ng tulong? Tutulungan ng cell leader. Kaya ganun ho. Kaya yung system na yan, nagtutulong-tulong po yan. Pag natapos na yung anak sa pag-aaral ng college, meron ng diploma, no? Kung naka-board passer na, anong susunod na gagawin ng anak? Magtatrabaho. Pag nagtrabaho yan, isa sa mga pangarap niya, bukod sa yumaman, magkaroon ng sarili niyang bahay, magkakaroon siya ng sariling pamilya. Pag yan may sarili ng pamilya, anong normal dapat na nangyayari? Magtatayo na siya ng sarili niyang bahay. Nagkaroon na ng another cell group. Ngayon, dahil meron siyang asawa, may pamilya na sila, o mag-asawa pa lang, ano mangyayari din sa kanila magkasama? Magkakaroon uli ng anak. Saan dadalhin yung anak? Sa ospital. Pagkagaling sa ospital, ibabalik uli. Gagawin na naman yung cycle na yun. Pag-aaralin na naman ang anak. Yung system pa lang, doon sa sa bahay at saka sa SOL, habang nangyayari yung SOL, natututo na yun, nagkakaroon na ng ayun ho yung machinery eh. Kasi ang SOL 1 na tinuturo, foundation sa Bible. Ang SOL 2, ituturo sa iyo yung paano ka magbubuo ng cell group. At yung papanalangin mo. Titrain ka ron. Ang SOL 3, tuturuan ka ng buuin yung 12 mo. Ibig sabihin, pag graduate ka na ron, nagsasarili ka na ngayon. Meron ka ng sarili. And then tuturuan mo uli yung bagong pamilya mo. Kaya habang ginagawa mo yung sistema, bilang cell leader, tumutulong ka doon, nadadagdagan yung nagkakaroon ng multiplication. Okay. Kaya nga yung cell leader, pagdating doon sa cell, nire-recommenda na niya for commissioning yung kanyang new cell leader. At isasend na niya para magsimula na yung kanyang sariling cell. Kasi after ng SOL 3, bago ka makatapos ng SOL 3, meron ka ng 12 mo. Hindi ka graduate nang wala kang 12. Ganun po yun. No? Minsan may nagkamali, ginawa yung cell group, yun din ang SOL. Hindi ho magsasabay-sabay yan. Pwede bang yung anak mong bagong panganak at saka yung panganay mong anak na nasa high school na, isasabay mo yung bagong panganak sa kanya? Hindi pwede. Kaya nga may mga tatlo kang anak, yung isa doon grade 1, isa grade 2, isa grade 3. Nasa SOL 1 na isa, yung isa nasa SOL 2, hindi nagsasabay-sabay, pero bumabalik sa bahay. Inaalagaan mo. Naliwanag po? No, yun po yung system ng G12. No, para mas makita natin. No, kaya pinakita ko sa inyo, hindi ho ito nag-conflict doon sa ating system. Kasi halimbawa, DS, paano yung mga dating gawain ng church at saka yung ayaw sumama doon sa G12? Walang problema. Walang problema. Basta mahalaga, alam lang ng church na meron tayong gantong special ministry at lahat ng mga sympathetic, lahat ng mga gustong dumaan doon sa process, padaanin natin. Halimbawa, meron nagsatanong sa akin doon sa BEA, paano yung mga miyembro na puro matatanda na, ayaw na ng ganyan. Hindi na sila kayang pumunta sa mga cell meeting, hindi na yan a-attend sa mga SOL. Sabi ko na, ba't nyo naman pipilitin yung matanda? Di humahanap kayo ng iba, yung lalo na mga bago. Tandaan po ninyo, itong specialized ministry, masakit na sabihin, hindi na ho ito para sa mga dating miyembro. Sa bago na ho ito. Paano magkakaroon ng conflict yon? Ang conflict, alam niyo kung saan nag-start? Kung yung church ayaw tanggapin yung mga bago at hindi bukas yung church sa bagong mangyayari. Kaya nga kailangan explain natin, hindi ho ito sumusuway doon sa ating sistema. Nagdadagdag lang ho para mag-complement at lalong tumulong para sa growth ng church. Diba? Okay, so medyo tinamaan ko lang mo ng konti yung sa cell. Ngayon, ayan. Ang pinakagawain ho ng cell group, sa baba na tayo, sorry. Doon sa winning ulit, sa responsible. Ayan. Sige, magkasama na yung church tsaka network. Yung church, yung cell group. Doon po sa winning, nandiyan na yung sa network, ang ginagawa ng network, sama-sama ng mga cell group yan, ibig sabihin ng network.
Yung prayer of prayer, one verse evangelistic, tsaka yung harvest event. Meron talagang laging harvest event na ginagawa, evangelistic service. Pwedeng mangyari yan sa isang special occasion or pwedeng gawin sa Sunday. Kung alam ng church na pagdating ng every 2 months, meron tayong evangelistic service at dito natin gagawin yung harvest event natin. Or, isang special event na hindi nakasabay sa Sunday. Pwede pong gawin yon. Pero mahalaga, hindi nawawalan ng harvest event. Bahagi na po ito ng G12. Tinanong ninyo, hindi magkakaroon ng harvest event kapag hindi nagtrabaho yung cell leader at na-motivate niya yung mga cell member na magsimulang manalangin tatlo-tatlo. Kasi doon manggagaling yung aanyayahan ninyo sa event. Ang nakakatuwa sa ating mga Methodista, pag meron tayong mga evangelistic crusade, ang umaattend mga miyembro din. Kaya parang ang tingin ko, hindi evangelism ito. Revival ito. Di ba? Parang sabihin, merong part ng anniversary, evangelistic crusade tayo, 3 araw. Sa 3 araw, umaattend mga miyembro din. Kailangan, pag sinabi natin evangelistic event, ibang mukha. No, yung first time mo lang nakita na nandito. At ganun ho yung mga patutuon nila, Pastor Ber. Pag meron silang event, may kasama yung mga kasama nila sa church ng mga ibang mga kamag-anak, mga kaibigan, na talaga first time lang pupunta doon. Ganun po ang nangyayari. No? Hindi ho revival service. Kung revival service, okay lang po tayo. No? Pero alam mo niyo, pag nag-G12 tayo, hindi na kailangan ng revival service. Kasi marirevive na kayo sa cell group pa lang. Kung talaga tumatakbo ng tama. Okay. So, ayan ho. So, yung cell group, ini-encourage mo sa prayer of 3, tsaka yung 1 verse evangelistic, piniprepare mo na sila doon sa winning. Pagdating sa consolidation, invite new cell members to worship o celebration, tsaka yung mga net meetings. Sa cell group naman, for new members to experience the 4 W's, yan, nandyan na, yung pre-encounter, post-encounter, tsaka yung reading of the New Testament. Doon nangyayari yan. And then, doon sa discipleship, ayan na, yung 3-day encounter. Sa church, nangyayari yung, kung sa church school, no, kung meron tayo na nagpapatakbo ng SOL natin, for the meantime, pwede gawin mo na yun sa district level. Kasi yung team natin, nanggagaling sa district, yung pinangungunahan ni Pastor Charlie. Kaya nagkakaroon tayo yung SOL natin, pwede natin gawin. Pero darating ang time na magkakaroon na kayo ng sarili yung church school, na doon nagagawin ng SOL. Sino na gumagawa? Yung pastor at saka yung mga na-train na doon sa teaching. No, yung dumaan na rin doon sa process. Kaya maganda lahat tayo dadaan sa process para darating yung time, hindi na tayo aasa sa outside, kundi yung local church nyo na kaya na magpatakbo ng G12. Dahil kayo mismo, meron na kayong mga leaders doon, nag-develop na. Okay? So, doon nangyayari yon. Yan. So, tingin ko sige, tuloy ko na nga. And then, finally, ito na sa part ng discipleship, yung weekly meeting and experiencing God through yung 4W's daily devotion tsaka journaling. And then yung network, consolidation, and mentoring, sa ano na yan, nandito sa consolidation na yan. Okay, hanggang pagdating sa setting na nag-SOL 3 na yan, kaya mentoring na of the 12, no, ng kanyang close cell. Meron ng 2 klaseng cell na tinatawag. Ano yung 2 klaseng cell? Isang open cell at saka closed cell. Pero sa ating ngayon sa pagsisimula, kinakailangan magkaroon muna tayong tinatawag na primary cell. Ano yung primary cell? Sino ho ang mangunguna sa primary cell? Ang pastor. At sino ho dapat ang mga nakasama doon sa kanyang primary cell? Pwedeng open cell muna. No, pero lately, meron kaming parang sinasabi na ini-encourage, kung mag-open cell na rin, homogeneous na rin. Kung pastor ay lalaki, lahat ng lalaki, kahit hindi pa 12, kahit more than 12, hindi pa siya pumipili ng kanyang 12. Open pa lang. No? Lahat yung isama niya. Ngayon, kung may babae naman, sasama doon sa kanyang asawa. Kung wala siyang asawa, kagaya ni Pastor Ber, yung nanay. No? Kaya kung walang asawa at may kapatid yung pastor, yung kapatid, dapat ganun kasi nag-i-start ko kasi sa pamilya. Ganun ang nangyayari. Ngayon, kung sa punto naman natin mga Methodist, kung ang lay leader nyo ay babae sa church, di sa kanya. No? Sa kanya. Kaya makakasama din habang nagbi-meeting yung kasama din yung lay leader. Parang ganun po ang nangyayari sa ating open cell.
No, hanggang dumating yung panahon na pipili ka na ng 12. Sa pagpili ho ng 12, medyo may sistema ho yun kasi pag nagkamali ho tayo doon minsan nagsisimula yung mga tampuhan. Kasi pastor naman, yun lang ang kanyang pinipili eh. Parang nagkakaroon ng selos-selos. No? Pero ito, ang maganda ho sa G12, hindi ho kinakailangan kasi yung sino yung malapit sa'yo, kaibigan mo, yung magiging 12 mo. Bagamat, yun ang madidevelop dapat. Magkakaroon ng closeness, relationship. Pero, bahagi doon, dapat dumaan sa process. Kahit gusto mo siya maging 12 mo, pero matigas ang ulo, ay dumaan sa process, paano mo pipikapin yun? Kasi, paano kung siya na ang magme-mentor, hindi siya dumaan sa process, hindi niya alam kung paano siyang mag-develop din. No, kaya doon ang pinag-uusapan dito, yung kinakailangan, yung dumadaan din sa proseso, yung pipiliin mo. Okay. Ngayon, ang ilan lang yung mga nagiging malaking question dito sa pinag-uusapan natin ito, ay may kinalaman sa itinerancy ng pastor. Paano kung malilipat na yung pastor namin? Paano na yung G12? Wala ho ito magiging problema kung lahat ng pastor sa isang distrito o isang annual conference ay alam yung G12 system. Magkakaroon lang ng malaking adjustment. Halimbawa, meron 12 si pastor sa church niya, nalipat siya. Ano mangyayari sa 12 niya? Lilipat din ba? Hindi. Siyempre, may iwan yung sa local church. Yung pumalit sa kanya, nasa G12 din. Itutuloy lang niya yung mentoring. I-establish niya rin yung panibagong relationship. Ang difference natin doon sa mga independent church kamukha ni Pastor Ber. Si Pastor Ber hanggang tubuan na ng doon na siya, kasi independent yan. Church niya yun, siya ang nag-found. So, yun lang ang difference doon. Ngayon, ang threat naman daw, baka naman yung mag-G12 ng pastor natin, dahil masyado nang close sa local church, ayaw nung umalis, para hindi siya maalis, ayaw din siya maalis sila miyembro, maging independent na yan. Yun ang mga threat. No? Pero, alam nyo, kung alam natin yung sistema natin, doon lang yung parang sinasabing system na para magkakaroon ng konting yung itinerancy. Pero kung ang obispo at mga DSS ay alam yun, nagagawan mo ng paraan yan. Ang maganda ko ngayon, yung mga obispo naman natin open lahat sa G12. No? At ang mga DSS ngayon, pinag-aaralan din nila ito. At ngayon habang nagmi-meeting ang CTE, may proposal po ako sa UTS na gawing bahagi doon sa elective subject ang G12. At ang sabi ni Bishop sa akin, sige, maglalagay tayo ng ganon, pero isasama mo yan sa team ng nagkakahandle ng mission and evangelism subject. Para pag kailangan na yung G12, seminar type na. Kahit hindi yung mga professor doon na magtuturo, pwedeng tumawag ng pwedeng magturo about G12. So meron ng ganyang conversation na nangyayari ngayon. At nag-usap kami ni Bishop Aricia, sabi niya, ipaano niya yun, isi-share niya sa CTE. No? Ang John Wesley College po, through Dr. Akdal, yung presidente ng John Wesley College sa Tugigaraw, after ng downloading namin ng G12, sabi niya, isasama namin sa curriculum ito ng mga theological student. Kaya meron ng ganyang movement ngayon na nangyayari. Kaya nga, yung National UMC G12 movement, talagang gusto natin iayos na natin ngayon. So meron pong gatong conversation. Kaya panalangin noon natin, hindi madali, maraming trabaho, maraming pag-uusap, maraming training, seminar para talagang mabuo po natin. Okay. So, yung iba, ito naman, ibibigay ko sa inyo material to na may guide po kayo dito, bibigyan ko kayo. So, yan po. May oras ko lang ako na. Okay na, sir. 12 minutes pa. Okay. Tama-tama, may 12 minutes pa ako at meron 12 key events. So, 1 minute per event. Mabilis lang ako. Actually, ito po mga kapatid yung binigay ko sa mga pastor na sinagutan ninyo. Yung 1 to 12. Natandaan nyo? Ngayon, bahala na kayo mag-take doon kasi ibabalik ko para i-correct ninyo. Sa pag-uusap po natin so far, parang evaluation na rin to. Sa pag-uusap natin so far about G12 at dito sa mga cell group, dito sa PEPSOL, so far ano na yung mga na-absorb ninyo? Kung tatanungin ko kayo, ano ang unang-unang event na dapat ginagawa? Prayer of 3. Galing Hindi ba nasilip to?
Pangalawa, kung meron ng prayer of three nangyayari, ano ang susunod? Invitation na? Okay, tama po yun. Kasi sa prayer of three, sumasama na rin yung invitation eh. Pero saan nyo sila iimbitahan? Saan? Sa cell na ho ba kaagad? Bago to. Kasi hindi mo kaagad mapapunta sa cell yan. Pwede mo lang imbitahin minsan lang, baka minsan mo lang pwede kumbitahin eh. Pag hindi ka naging successful doon sa invitation mo roon at hindi siya nakapunta roon, ang tendency, hindi na siya mapapunta doon sa susunod na level. Ano pong event yon? Harvest event. Habang meron kayong pinag-pray, nag-prepare na rin kayo sa harvest event. Para doon sila i-invite. No, kaya yun yung pangalawang event, no, sa the harvest event or evangelistic service. Na doon ho, nakapaloob na rin sa evangelistic service na gagawin nyo yung one verse evangelism. Kasi yung one verse evangelism, parang ito yung after makarinig ng message, kasi mass yan eh, mass preaching eh. Magwa-one-on-one kayo ngayon sa one verse evangelism. Or kung hindi man nyo napapunta sa one verse, hindi nyo na sa one verse evangelism, i-invite nyo na sa cell. Kaya ang susunod ho na event ay yung, kunyari natapos na evangelism, na i-present na niyo yung one verse at tumanggap na sa Panginoon. Umuwi na sa bahay. Anong gagawin nyo? Yung phone visitation. No? Pero ang ano doon, meron ka po ng mga visitors information. No? At doon sa visitors information, may card kayo, and then 48-hour phone visit. At pagkatapos ng phone visit, anong gagawin? Home visit na. Sa home visit, merong 5 o 4 na short lesson na sinishare mo at pinagpe-pray mo. Binanggit din ni Pastor kanina, no? Tsaka, and then, invitation na. Bakit na nag-home visit? Para invite mo sa worship service, tsaka sa cell group. Yun na yung pang-5. Pang-6, pag yan ay umaattend na sa cell group, at dahil siya tumanggap na, no, tumanggap na sa Panginoon at umaattend na rin sa worship service ninyo, ano yung pang-6? Oh. Kasi doon sa cell group, meron na kayong ginagawa. Pinipre-encounter nyo na yon. Kaya ang susunod na event, once na nag-pre-encounter na siya, ang susunod na event, pang-6, a-attend na siya doon sa 3-day encounter. Pagkatapos ng 3-day encounter, anong dapat kasunod ka agad? Babalik ulit sa cell group. Post-encounter, yung cell leader, i-post-encounter mo na. Tapos encourage mo magbasa ng Biblia. New Testament. And then after that, mag-continue na ulit siya sa pang-7 na ito. Mag-continue siya sa weekly meeting, experiencing God through 4Ws, daily devotion, and journaling na. Doon ang nangyayari sa cell group. Pag nagawa na niya yon at nabasa na niya rin yung New Testament, ito na yung pang-8 event. Paatinin niya na sila sa SOL1. Okay. Anong gagawin niya ron? Meron 10 lessons. At least 10 weeks, o more than 10 weeks kung minsan. May seminar about family. Tapos i-encourage na rin magbasa ng 1/3 ng Bible. Okay. Pag natapos na niya yun, ang susunod na event, SOL2 na. No? Pero, bukod sa umaatan siya sa SOL2, yung weekly meeting niya doon sa cell group nangyayari pa rin. No? Bahay yun eh. Formal education yung isa. So yun na. Ano nangyayari sa SOL2? 10 lessons on cell seminar and intercession. Tapos, start na siya ng open cell. Tuturuan na siya mag-start ng open cell doon, at least 3. Tapos yung 3 yun, darating yung time, gagawin niya ulit yung 1 to ano na. Prayer of three na rin siya, event. Kaya tinan nyo, ang infrastructure tuloy-tuloy. Parang makina. Habang may nangyayari sa SOL1, may nangyayari na umpisa ng cell group 3. Meron na nagpe-pray, tinuturuan ng cell group sa One Verse Evangelism, nagpiprepare na another event. Kaya 2 months or 3 months, may panibagong event na naman. May panibagong harvest na naman. Ganito po yung takbo niya. And then, ang susunod po dito ay, after ng SOL2, anong event ang atin na niya? Re-encounter. Kasi ipiprepare na siya. Magkaiba po yung encounter doon sa re-encounter. No, di ba, Pastor Charlie? Kasi more on preparation na doon sa kanyang leadership na eh. Kasi anong na susunod? Pagkatapos ng re-encounter event,
paatinin siya, ito pang 11 na, paatinin niyo siya sa SOL3 para sa leadership 10 lessons. And then pagbabasahin na uli ng 1/3 ng Bible. At hindi lang yon, kinakailangan bago siya gumraduate, requirement to bago gumraduate ng SOL3, dahil nagsimula na siya noong SOL2, meron na siyang 3 miyembro sa cell group niya. Unti-unti, umikot na yung gulong, nadagdagan na yung 3 niya. So hindi mahirap, habang nag-SOL ka, ina-apply mo na yung natutunan sa SOL2. Habang nag-SOL3 ka, ina-apply mo na rin yung natutunan mo about leadership. Kaya pagdating ng SOL3, ang requirement dapat meron ka ng 12. No, yun po. Kaya ang pinakadulo na, last event, mine-mentor na niya yung kanyang G12. So iikot na po. So yan po yung 12 key events and activities sa G12. Okay po, nakatulong mo ba yan? Ayan. Ha? No problem yan, no problem. Okay lang naman. Sabi lang naman yun eh. Kaya, ang sabi doon sa questionnaire, ito yung mga G12 events. I-prioritize nyo to accordingly. No, ano ba yung mga events sa tingin nyo? Yun ang dapat mauna. Ito yung susunod. Oh, sige, so at least na-share ko na. Okay? So, pwede ba tayo ay sumandaling yung mukha tayo manalangin? Dakilan ng kapangyarihan ng Diyos, maraming salamat po dito po sa aming napag-usapan. Dalangin namin na ito ay lubos na makakatulong upang makita po namin yung pagsasama noong gawain ng G12, yung PEPSOL at yung pong cell group at ano po ang mga responsibilities ng bawat isa sa kanila, lalo na po yung mga cell leaders, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay nabubuksan yung aming puso, yung aming isipan. At nagkakaroon kami ng clear picture kung ano po ang mangyayari doon sa future. At ito po ay magdadala sa amin ng passion upang kami ay magpatuloy ayon sa inyong biyaya at sa kapangyarihan inyong ipagkakatiwala. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po ninyo itong ingatan sa aming puso, pagliwanagin po ninyo, bigyan niyo ng inspirasyon ang bawat natutunan upang ito'y maging buhay at ito ay amin pong magamit at may apply namin, Panginoon, sa amin pong mga future cell group at sa aming iglesia. At nawa, Panginoon, patuloy na ang inyong kapangyarihan at ang inyong pag-ibig ang siyang patuloy na mahayag at ang papuri at salamat ay patuloy naming maibalik sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Salamat po.